Magluluto pala ako ng adobo ngayon. Ayan. Luto tayo adobo habang tayo nagchichikahan. Di ba nakwento ko sa video ko na kanina nung namalengke ako, gumawa ako ng eksena sa palengke. Dahil akala ko ginugulangan ako sa presyo, ano. Kunento ko ngayon sa asawa ko. Tapos ayun, sinabihan ako ng asawa ko, huwag ko na daw ulitin, sabi sa akin. Huwag daw akong gumawa ng pakikipag-away sa iba, sabi sa akin. Huwag daw akong makapag-away sa iba, sabi sa akin. At iba daw mag-isip ang mga tao dito, sabi sa akin. Paano kung mapahama ka, sabi niya. Ano mangyayari sa'yo? Sabi niya, ala kang magagawa dyan, sabi niya sa akin. Ako ang may magagawa, sabi niya sa akin. Uuwi ako dyan, sabi niya. Tapos ano, makikipag-away ako, sabi niya. Kung hindi ako mapunta sa kulungan, sabi niya, mapupunta ako sa ospital, sabi. Kaya, huwag ko na daw ulitin, sabi niya sa akin. Pero, talagang hindi ko na rin ulitin kasi natauhan din ako, nahiya rin ako sa totoo lang. Hindi naman ako gumawa talaga ng eskandalo, pero syempre nakakahiya pa rin yung ginawa ko. Sa mga hindi nakakapanood dyan, panoorin nyo na lang yung kwento ko. Nag-ano ko ng bawang. Hindi ko na pinapakita yung paghihiwa ko. Bawal na yata nang ipakita eh. Baka magalit si Daddy Mets. Tapos ayun, dalawang sibuyas. Lalaki ano. Gusto ko sa adobo, maraming sibuyas. Tapos ayun, sabi sa asawa ko, hindi na ako babalik dun. Sabi ko, sa iba na lang ako bibili. Sabi ko, sa ibang lugar na lang. Oo, sabi niya. Basta huwag ka nang huwag ka nang magkasalita ng kahit na ano, sabi niya. Kung sa tingin mo, sabi niya, minamahalan ka, huwag ka na lang bumili, sabi niya sa akin. Lumipat ka na lang sa iba, sabi niya. Tapos sabi ko, oo, sabi ko. Hindi na ako bibili sa iba, sabi ko. Doon na lang talaga ako bibili sa binibilan ko. Napapakamot na lang sa ulo sa akin asawa ko. Kaya sabi sa akin eh, magtiis ka na lang dyan muna, sabi sa isang taon, dito na kayo ng mga bata. Natatakot din siguro sa akin. Lagi ako sa labas, diba? Lagi ako namalengke. Tiisin mo na dyan, sabi niya sa akin, ng ilang buwan, sa isang taon, dito na kayo. Mahal kasi ito, nanghihinayang ako sa pera eh. Pagka doon eh, wala kaming maiipon. Wala kaming mapupundar. Eh, pag sa Pinas naman kasi kami, malayo yung asawa ko, diba? Hindi siya makakauwi lagi. Kaya pag sinasabi ko na doon muna kami sa Pinas, na mag-aaral mga bata, gusto mo lang talagang malayo sa akin, sabi sa akin. O kaya, hayaan mo na, doon lang kami sa Dubai, sige. Hayaan mo nang hindi makaipon. Mas gusto niya sama-sama, di sama-sama. Uuwi na naman nga, gusto na naman umuwi. Huwag ka na umuwi, sabi ko, magbabakasyon kami dyan sa katapusan ng November eh. Kasi sa katapusan ng November, ay may bakasyon yung mga bata. Kaya, lilibot kami dun sa Dubai. Kasi dumating na passport ni Maren, di ba? Sabi ko, huwag ka na muna umuwi. Alam mo bang 4 na buwan na hindi umuwi? Sabi sa... Madrama na sa buhay yung asawa. Bahala ka na nga ka. Ay, kwento ko pala sa inyo, di ba? Ay, ang pawis ko, oh. Ano ba yan? Para akong pawis na naganyong tao, ya. Oh, ang pawis ko, grabe. Di ba, kwento ko sa inyo na gumagamit ako ng, di ba bumili ko ng Dr. Rachel o Rachel? Gumagamit ako sa mukha. Tignan nyo, oh, 2 days pa lang, oh. Nag-light na yung mga dark spot ko na sa mukha, ano. Ay, naku, naiyak ako sa sibuyas. Ay, ano. Nag-light na, ano. Hindi katulad ng nakaraang video. Ay, naiyak ako sa sibuyas talaga. Yung maghiwa ka lang naman ng sibuyas, pero masyadong mapanakit yung sibuyas. Madi-discover ako nito eh. Dahil sa sibuyas. O, tingnan niya, pawis at sibuyas ang nagpapaluha sa akin.
Ang ganda sa mukha, oh. 2 days pa lang, oh, nag-light na yung skin ko. Maganda pala talaga yung Dr. Rachel na yun. Oh, kaso pagpapawisan naman ay grabe naman tong pawis ko. Ayan, para makita nyo. Oh, para makita nyo yung pawis ko. Tignan nyo yung mga kaldero. Mga kaldero ko. Oh.